Hi! Ako nga pala si Gian, o mas kilala nyo bilang tuna fish. Pero baka mamaya Gian din. Pero ngayon gusto kong i-share sa inyo yung lakad ko kasama si Lord. At ginagawa ko to sa opisina, pero kasi, wait lang bago nyo ako sisantihin, lunch break ngayon, kahit proof ko sa inyo, proof, yan, wala, wala din, kumain sa labas. Actually si Boss Axel nagsimba. O Muslim kasi siya. Kaya nagsamba, dasal. Basta nagdasal siya sa prayer room. Tapos si Bossing Tel naman ay baka nasa isang coffee shop doon siya nag-lunch. Alam. Basta mag-isa lang ako dito ngayon. At ngayon, sa totoo, yak. Nakakapag-reflect ako dito ng solo. Siyempre, gamit itong libro na to, kung saan makikita nyo ito yung aking journal. Umuulan pa. Anyway, di ko rin kasi talaga alam kung paano ko sisimulan tong video na to, paano ko siya talaga ikikwento sa inyo. Pero ang point ko lang naman, gusto ko lang tong i-share sa inyo, sa mga tao dyan na baka mamaya may pinagdadaanan din kayo na mabigat, o kaya baka mamaya hindi nyo rin alam kung ano yung gagawin nyo sa mga nangyayari sa buhay nyo na sa tingin nyo, akala nyo yun na yung katapusan. Yung tipong kapag matutulog kayo, ang hirap. Yung tipong hindi nyo na rin alam kung yung buhay nyo ba may meaning pa. Yung tipong ganun. Gusto ko lang din, syempre, share yung testimony ko nga. Kasi sa journey ko na rin pala na to, ang naiisip ko lang din para mabalik kay Lord yung grace na binigay niya sa akin ay through paggawa ng videos. Kasi yun lang din naman yung alam kong gawin. Hindi naman ako pwede pang maging pastor. Hindi pa ako pwedeng... Basta mahabang proseso pa talaga kung gusto ko talagang magsalita ng Diyos. Pero pwede ko namang ibahagi yung mga salita ng Diyos. Pero hindi ko muna siya sasabihin dito sa video na to kasi all throughout naman ng testimony ko, i-share ko naman sa inyo yung mga natutunan ko. Kaya kung ikaw, isa ka sa mga taong paggabi talaga sobrang bigat na ng nararamdaman mo, yung tipong akala mo wala nang nagmamahal sa'yo, wala nang pag-asa, yung tipong ayaw mo nang bumangon sa kama, gusto mo na lang manatili doon. Baka ito na rin yung calling sa'yo ni Lord para makilala mo na rin siya. Alam nyo, masayang makilala si Lord, sa totoo lang. Una-una, pwede kayong maghanap ng local church. Doon din ko siya unang nakilala ng lubos. Pero mas maganda rin na makilala mo si Lord sa pamamagitan ng relationship mo sa Kanya. Kasi yun naman yung gusto ni Lord. Relationship nyong sa isa't isa. Hindi naman kailangan na mag-surrender ka agad. Pero mas maganda nang kilalanin mo muna si Lord. Kasi pag sinabi ko sa inyo, hindi, surrender nyo na agad. Parang kalokohan yun, di ba? Sino ba naman kasing maniniwala agad sa ganun? Ako rin naman, simula 2021, hindi naman ako nag-surrender agad. Siyempre, kinilala ko muna na, okay, hindi pala patungkol sa religion yung gusto ni Lord, kung hindi, mas makilala mo lang siya. Kumbaga, kayong dalawa lang ni Lord. Walang iba, walang pwedeng makapagdikta sa inyo kung ano man yun, basta kayong dalawa lang dapat. Kaya dapat nga, mas kilalanin mo pa siya. Siyempre, sa pamamagitan yun ng pagbabasa ng Bible. At yung mga tao rin sa local church mo, pwede ka rin naman nilang i-guide. Yung spiritual leader ko nga, kahit hindi pa ako masyadong, sabihin na natin religyoso, o hindi ko pa masyadong kilala si Lord, kasi di nga ito patungkol sa religion. I mean, Christianity ay, syempre, kinikilala mo na si Lord bilang God and Savior. Sabi niya talaga sa akin, wag kang titingin sa tao. Tumingin ka kay Lord. Kasi hanggang ngayon, di ba, nagre-resonate pa rin sa akin yun. Kasi yun talaga yung pinaka-totoo hanggang sa ngayon. The more na nakakilala ka ng mga tao, the more na madidisappoint ka sa mga taong yun. Dahil ang mga tao, hindi talaga sila faithful. Ano na yan Given na yan, in general na yan. Walang taong may isang salita. Siguro meron, pero hindi madalas. Siguro
5% lang yung mga tao talaga na pag nagbitaw sila ng salita, may integridad. Ang point ko lang kasi dito, ayokong masakit ang heartbreak. Si Lord, faithful siya. Hindi ako magbabanggit ng verse, pero sa Bible nakalagay, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So si Jesus, faithful siya always. Kung anong pinangako niya sa atin, yung mga pinagsasabi niya sa atin, kahit simula nung unang panahon ni Moises, kahit sa Genesis, lahat yun, promises niya, lahat yun totoo. Ang point ko lang, kung talagang sobrang bigat na nga rin ng pakiramdam mo at sa tingin mo wala nang pwedeng makinig sa'yo, kasi malay mo, diba, hindi naman din sa... yung mga magulang din kasi, parang hindi ka rin naman nila maiintindihan. Siyempre, hindi ka na naman makakapag-explain sa kanila na maayos dahil malamang may mga sarili na silang mindset na mahirap nang babago unless ikaw mismo yung magpakita sa kanila ng pagbabagong yun. May mga ganun tao, may mga taong hindi na natin mababago kung ano yung talagang pag-iisip nila. Pero kapag ka ganun, akala mo, di ba, mag-isa ka na lang, akala mo wala nang pwedeng makinig sa'yo. Tapos sabihin natin na tinry mo yung therapy pero hindi rin naman siya gumagana sa'yo kasi may foundation ka na rin eh. At yung therapy parang mas nakakadagdag lang din siya minsan sa bigat ng nararamdaman mo. I mean, base sa experience ko. Kasi tao lang din naman yung magbibigay sa iyo ng, I mean, oo, gets, o hindi ko minamaliit, experts, gets, pinag-aralan nila, pero para sa akin pa rin kasi, minsan kasi, yung mga straightforward na points, baka rin kasi ma-misinterpret, depende rin kasi yan sa pagkakakwento mo, kasi minsan, ikaw mismo, hindi mo rin kilala yung sarili mo. Pero sa pamamagitan nga ng pagkilala mo kay Jesus Christ, kay Lord, mas nakikilala mo rin kasi kung sino ka. Mas nagkakaroon ka ng identity. I mean, para sa akin Hindi naman din ulit sa pinipilit ko kayo, pero sana nga, dito sa series na gagawin ko na to, sa pagsugpo o sa kahit paano pagpapalambot ng puso ko gamit ng recent na mga pangyayari dito sa buhay ko, specifically heartbreak, gusto ko lang din i-share sa inyo kung paano ako ginaguide ni Lord. At kung paano sumasakto yung mga verses, yung mga sinasabi niya sa mga nangyayari sa akin sa pang-araw-araw. Yun lang din kasi yung kagandahan. Kaya ako nararamdaman na hindi ako mag-isa kasi araw-araw para akong ginagabayan, binabantayan at sinasamahan ni Lord. At ang sarap sa pakiramdam na, kahit pala walang nandyan sa akin physically, spiritually naman pala, buhay ako. Merong peace na nagsusurpass sa understanding na hindi ko rin talaga kaya explain hanggat hindi nyo napagdadaanan. Ganun siya kagaan, ganun kagaan sa loob. Gusto lang din talaga siyang i-proclaim, kumbaga, yung pagmamahal ni Lord sa atin. Kaya kung akala mo hindi ka nagmamatter sa mundo, akala mo isa ka lang na tuldok sa kung ilan na yung na tao dito sa mundo, nagmamatter ka. At yung problema mo, akala mo maliit lang yan. Sobrang liit lang talaga yan. Kapag nakilala mo si Lord, sobrang liit lang talaga yan. Kaya yung suffering mo ngayon, i-summarize ko na lang. Yung suffering mo, gets. Naintindihan ko yan. Naintindihan ko yung sakit, yung bigat, yung hindi ka makatulog sa gabi, yung akala mo wala ka na talagang pag-asa. Yung pag nahiga ka sa kama, gusto mo doon ka na lang manatili hanggang sa buong linggo, yung ayaw mo nang bumangon kasi parang wala nang sense. Pero hindi. Si Lord, binibigyan niya tayo ng hope. Yung suffering mo na yan ay preparation niya lang yan sa kung ano yung purpose na ibibigay niya sa'yo. Katulad siguro sa akin ngayon. Kung tatanungin mo ako nung ME Series Days 2017, kung mag-preach ako patungkol sa gospel, kagi tatawanan kita, mumurahin pa kita. Sabihin ko, bakit ako mag-preach ng gospel? Pero tingnan nyo ngayon, 2025, di ko in-expect. Magpipreach ako, ikikwento ko pa, isi-share ko pa yung testimony ko sa inyo, sa mga tao. Ayun, iba rin kasi talaga yung plano ni Lord sa atin. Di rin natin masasabi kung paano niya tayo gagamitin para sa isa't isa. Pero ganun siya. Ganun din kaganda yung will niya kapag sumunod ka na. Hindi ko sinasabing kapag sumunod ka, magiging madali biglang mawawala lahat ng problema mo Hindi mas hihirap pa nga Sa totoo lang Mas bibigat pa. Pero ang
Ang kaibahan lang, kumbaga, kung ikukumpara ko tong heartbreak na nararamdaman ko ngayong 2025 nung heartbreak nung pandemic nung 2021, mas magaan ng di hamak. Yung tipong kada araw, anxiety, depression, miserable, pero pagka nakuha ko naman na agad yung verse sa daily verses sa Bible, parang, huy, nagkakaroon na agad ako ng renewal ng strength para sa paparating na araw. Ayun, gusto kong may mapala kayo. Hindi ko man alam kung paano magsalita sa ngayon ng ganito, pero tinatry kong sabihin sa inyo yung pinaka-genuine na experience ko patungkol dito. Basta, sinasabi ko sa inyo, masyado akong skeptical na tao. Engineer din pa rin naman yung utak ko, pero sa spiritual talaga ibang-iba yung grace na pinaramdam sa akin ni Lord. Ayun, kita-kits tayo sa mga susunod na episodes.